Day 1 of documenting my journey to find out kung possible bang maging isang profitable crypto trader kahit meron tayong full-time job. So kaya ako sinimulan yung journey na to kasi gusto kong malaman if possible bang maging profitable crypto trader kahit may trabaho tayo sa umaga. Kasi usually sa atin dito sa Pilipinas, yung oras ng trabaho is 8 to 5. So meron tayong bakanting oras sa gabi. Kaya napag-isip-isip ko na gamitin yung oras na yan sa mas makabuluhang bagay. And yun nga, crypto trading yung napili ko. Since open naman yung market ng 24 hours. Kasi kapag napatunayan natin na possible ngang kumita sa pagtitrade ng crypto kahit tuwing gabi lang, napakalaking bagay na yan. Lalo na ngayon na sobrang mahal na ng mga bilihin. Pero syempre aware naman tayo na hindi madali ang trading and hindi lahat ng tao fit sa profession na to. Kahit nga ako na may kunting experience sa swing trading, hindi ko alam kung ano yung kakalabasan ng journey na to. Kasi first time ko pa talaga mag-day trade and gusto ko siya seryosohin para kapag naging profitable, baka maraming tao tayong ma-inspira na mag-trade. Pero kung hindi naman tayo maging profitable, at least nag-try tayo and I'm sure marami naman tayong matututunan along the way. So ayun nga, nung first day natin, pinakiramdaman ko muna yung market since medyo matagal na din tayong hindi nakapag-trade. And tinitignan ko muna yung galaw ni BTC sa magkakaibang time frames para malaman natin yung current direction niya. And then tinignan din natin kung ano yung mga altcoins na may malalaking volumes. Kasi ito yung mga klase ng cryptocurrencies na tinitrade natin. And since hindi pa naman talaga tayo magtitrade gamit yung hard-earned money natin, nanood muna ako ng anime habang minomonitor ko yung market. And nagtimpla na din tayo ng gatas dyan kasi bawal na magkape. Kasi 2 beses na tayo nagkape ngayong araw. So ako nga pala yung klase ng trader na hindi gumagamit ng fundamentals, pure technical analysis lang. Tamad kasi ako magbasa ng news or yung mga data nila. So in short, sa price action lang talaga ako nakadepende and then ginagamitan ko lang ng mga indicators. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi importante ang fundamentals. Siguro sadyang tamad lang talaga ako. And mas nagme-make sense sa akin yung sinabi ni Sir Ed Seykota na the market has already discounted the price. Kaya ganun. So since almost 1 hour na tayong nakamonitor sa market and malapit ng mag-9, tinigil ko muna kasi medyo inaantok na din tayo. Pero meron na din naman tayong data na nakuha na magagamit natin sa pag-formulate ng day trading strategy natin. Pero panigurado mahaba pang observation yung kailangan natin bago mabuo yung strategy para makapag-trade na talaga tayo. Ang isang bagay na na-realize ko sa araw na to is kapag nawala pala yung momentum mo sa trading, kailangan mo talaga siyang pagtrabahuan ulit para bumalik. Parang kagaya lang din sa ibang mga bagay na kapag medyo matagal mo nang hininto or itinigil, hindi na ganun kadali ibalik sa dati. Pero syempre kung mahal mo naman yung ginagawa mo, hanapan mo ng paraan yan. So for our day 1, is excited ako sa kung ano yung mangyayari sa journey na to. And since wala namang nakakaalam, ipagpapa sa Diyos na lang natin. Kasi ang pwede ko lang namang gawin is ibigay yung best ko. So yun lang muna siguro for our day 1. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw and kita-kits sa susunod.